kapangyarihan pagmamahal. Batang taon 365 daily devotion, ang Apostle Alexander Gomez, ang batch 3. At ang topic po na tatalakayan natin ngayon ay pwede bang itago ang katotohanan? Ngayon po ang ating pag-aaral po sa Romans chapter 1 verses 18 to 21. Nag-isang po natin ang ating Bishop PC sa mga ng salita ng Diyos. Sabi dito na, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. For what can be known about God is known to them, because God has shown it to them. For His invisible attributes, namely His everlasting power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world. For the things have been made, so they are without excuse. For although they knew God, they do not honor Him as God or give thanks to Him. Teaching number 1, the truth of God is present in every human heart. Pinapahayag sa verse na ang Diyos ang hindi na pinilihan o nakatago sa kanyang milita. Pinakita ng mga kanyang sarili sa pamamagitan ng kaligtasan. At pagkulang bawat isa, mula sa simula pa, ang kanyang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwan na nagkakita sa mga bagay na gawin. Kaya walang dahilan ang sinuman para hindi siya kilalanin. Teaching number 2, the human heart suppresses this truth. Pagaman, alam ng tao sa kanyang puso ng mga Diyos. Ang kanyang likas na kasalanan at pagkamakasarili ay umahadlang sa kanya upang tanggapin ang katotohanan. Pinipili ng tao na pagbayaan ng hayaman at manatili sa dilim. Dahil mas piniliso ng sundin ng kanyang makasalanan pagdarasa kaysa sundin ng katotohanan ng Diyos. Teaching number 3, the Spirit convicts the heart to repentance. Sa kabila ng pagtanggi ng tao sa Diyos, hindi siya sumusunod. Ang banal na Espiritu ay patuloy na gumagawa sa puso ng tao. Nagpapakita ng katotohanan, nagbibigay liwanag at tututulak sa pagsisisi at pagmamalit. Application number 1, to recognize that God is not hiding from us. Minsan, nag-isip ng ilan na mahirap na natin ang Diyos na parang wala siya. Ngunit kahit sapat siya, sa verse, siya mismo ang gumawa ng paraan upang makilala natin siya. Sa pamamagitan ng kalikasan, konsensya at sauli. Sa pamamagitan ng Jesus, ang Diyos ay nag-realize na siya ay makilala natin. Hindi siya tago o mailap. Application number 2, renewing their commitment to love and serve God. Dahil pinakita ng Diyos ang kanyang sarili at katotohanan sa atin, ang tamang tugon ay ang pagsunod, pagmamahal at patuloy na pagiging pagsuan. Dapat tayong karoon ng panibawang sigasig at titigas na sundin ang kanyang kalooban sa araw-araw. Application number 3, respond in worship as we behold God's creation. Ang buong sanglita ay napapatunay sa kadakilaan ng Diyos. Kapag nakita natin ang ganda ng kalikasan, ang mga bundok, karagatan, ulap, hayop at halaman, dapat tayo magpuno ng pagkamangha at pagsusunan. Ang tamang tugon sa kabutihan ng Diyos kaya ang pagsamba. Yun lamang po ang ating devotions, mga Kristo.